Hello everyone. Good evening. This is Julie and welcome to my YouTube channel, Julie's Journey. Today I'm going to make a pakbet, not a complete Ricardo's pakbet, but I think I can tell it's really delicious. It's really good. It's healthy and yeah, I like it. I like it. I love it. So ayan, naglagay ako na ang konting olive oil para pang konting-konti lang kasi gusto ko healthy. Kasi gusto ko talaga ito yung ganitong lagi yung pagkain ko guys, yung laging gulay. Hindi na ako magra-rice, gulay lang. Actually ginawa ko to noon, sobrang payat ko noon. Pero mula nung nag-pandemic dahil kailangan ko na kumain ng medyo madaming rice kasi yung laging ulam is pag karne. Hindi ako masyadong nagkakain ng ganun. Konti lang, parang tikim-tikim lang ako. Kaya wala akong choice, kailangan kumain ng rice kasi kung hindi, magugutom ako. So, dahil ako lang nandito ngayon, ito maggulay lang ako. Dahil walang makialam kung anong luto. Kasi yung mga boss ko, hindi sila masyadong, gusto nilang may gulay, pero yung talagang side dish lang siya. So, ayan na siya. Ito lang, simple lang itong gulay ko, yung pakbet ko. Meron lang tayong kalabasa, sitaw, at saka yung ampalaya. At then later mailagay pa akong isang gulay na dahon na hindi ko alam kung anong tawag. Kasi bihira ako rin yung gulayin. At wala akong makitang ganong gulay sa Pilipinas. Dito lang talaga sa Hong Kong. So, hindi ko alam yung pangalan. So, ayan. Pero, promise, napakasarap, napaka-healthy nitong luto ko. Nilagyan ko lang siya ng asin at saka brown sugar. Mayroon akong niluto dyan sa air fryer na salmon. Ilagay ko siya dito din mamaya. Pero kalahati lang ilagay ko kasi yung iba, kalahati iwanan ko para din kinabukasan kasi gulay din nalulutuin ko. Dahil nga ako lang dito, maggulay ako from today, Saturday to Monday. Kasi ako lang. Kaya naglagay tayo ng brown sugar. So yun nga pala guys, may kukwento ako. Meron kasi nagtanong about doon sa pag-terminate ng contract. Tapos may nag-reply doon, nag-comment ako, and then base sa aking knowledge about pag-terminate ng contract, and then may nag-reply doon about paano daw kung siya yung magbigay ng 1 month notice tapos pababain siya ni amo on the spot. So sasagutin natin yan. Pero bago yan, ito mo lang sasabihin ko, disclaimer, klaruhin ko lang, hindi po ako na-terminate. Hindi po ako na-terminate at never po akong na-terminate. Iisa lang ang employer ko since 15 years ago. So, isa lang ang naging employer ko hanggang ngayon dito sa Hong Kong. So, hindi ko ito na-experience pero base lang ito sa pag-intindi ko sa kung ano yung meron sa kontrata. Basahin na yung kontrata nyo guys. Meron doon sa number 10 at saka basta number 10 nandoon nakalagay about sa pag-terminate ng contract. So, yung pag-terminate ng contract pala ay ganito yon. Base lang ito sa aking pag-intindi doon sa kontrata. Hindi ko po na-experience. So, pag-terminate ng contract, both employer ay pwedeng mag-terminate ng contract. Either magbigay ka ng 1 month notice or magbigay ka ng or mag-terminate ka on the spot. Pero parehas kayong, halimbawa, kapag magbigay ka ng 1 month notice, magtatrabaho ka ng 1 buwan, and then after 1 month, bababa ka, may 1 buwan kang sahod, at meron kang, ang makukuha mo 1 buwang sahod, travel allowance na 100, at saka yung plane ticket. Pag on the spot naman yung pag-terminate, halimbawa kung si employer mo ay mag-terminate sa'yo ng on the spot, ang mangyayari nun, bayaran ka niya ng 1 buwan na sahod. For example, may work ka ng 10 days or 1 month, halimbawa, tapos bigla ka niya i-terminate. So, yung makukuha mong sasahurin yung 1 month at saka yung 10 days na work, or yung 1 month na work at saka yung 1 month na termination at on the spot. Pag ikaw naman yung mag-terminate on the spot, ganun din ang mangyayari. Magbabayad ka kay amo mo ng 1 month. Halimbawa lang ito, sumahod ka ngayon ng 1 buwan. Tapos bigla kang ngayong buwan na, yung araw na to, sumahod ka ng 1 buwan. And then i-terminate mo rin yung sarili mo on the spot. So yung sinahod mo, ibayad mo lang sa amo mo.
So, ibig sabihin, wala kang makukuhang pera, pero may makukuha ka na yung plane ticket at yung travel allowance. Ganun yung mangyayari. Halimbawa naman, nagtrabaho ka ng 15 days kang trabaho. Tapos, after 15 days, gusto mo on the spot na terminate. Gusto mo on the spot, mag-terminate. So, babayaran mo si amo mo ng 15 days na lang para parehas lang din yon. Parang nagbayad ka ng 1 month. Yung trabaho mong 15 days, dinagdagan mo lang din another 15 days para makumpleto yung 1 month na ibabayad mo sa employer mo. So, ibig sabihin, wala ka talagang makukuhang pera. Pero yung plane ticket at saka yung 100 travel allowance lang. Meron namang mga case, yun na nga yung nagtanong, paano kung ang helper ay magbigay ng 1 month notice. So, ibig sabihin magtatrabaho ka na pang 1 month bago ka bababa. Pero nung pagbigay mo ng 1 month notice, ay pababain ka ni employer kasi may mga case na ganon na pag nagbigay ka ng 1 month, gusto ni employer na bumaba ka. Ang mangyayari niyan guys, terminate ka on the spot ni employer. So, ibig sabihin, magbabayad pa rin siya sa'yo. So, yun ang intindi ko doon sa kontrata. Kasi parehas lang yun eh. Kahit na nagbigay ka ng 1 month, pero terminate ka ni employer, pababain ka niya on that day, nagbigay ka naman ng 1 month. So, ibig sabihin, magtatrabaho ka pang 1 month, pero pababain ka niya. So, ibig sabihin, na-terminate ka noon on the spot. So, kailangan magbayad ni employer. So, laging tandaan na may plane ticket tayo na free at saka yung travel allowance na 100. So, yun lang guys. Ayun, luto na pala itong aking pakbit. So, yan, lahat ng yan ay base lang sa akong pangunawa ko dyan. So, lahat naman ng kailangan nating mga tanong guys ay nasa kontrata lang yan. Kailangan lang nating intindihin yung mga nasa kontrata. Minsan mahirap intindihin, pero kung talagang hindi natin maintindihan, pwede tayong magtanong sa Department of Labor or sa immigration or kahit sa meron sinasabing migrant worker, parang ganon. So, pwede tayong magtanong doon. Even sa consulate, pwede tayong magtanong kung hindi natin intindihan. Kung hindi natin naintindihan, huwag tayo basta-basta pumirma. Kailangan nating basahing mabuti kung ano yung pinapapirmahan sa iyo ni amo. Intindihin natin. So, yun lang guys, base sa pangunawa kong ganon. So, hindi ko na-experience lahat ng ito. So, kailangan ninyo ding magtanong doon talaga sa expert. Doon sa immigration, sa Department of Labor, sa immigrant workers, or sa consulate. So, marami kayong mga legal talaga na pwedeng mapagtanungan. Kumbaga, yung akin ay base lang din sa naintindihan ko sa kontrata at sa base na rin sa mga naririnig ko dahil matagal-tagal na rin naman ako dito na 14 years. Marami na rin akong kaibigan na may mga ganitong case, mga ganitong pangyayari. So, ayun. So, yun lang guys. So, ito, kain tayo guys. Ito talagang napakasarap kong luto. Gustong-gusto ko talaga to. Gusto ko talagang laging gulay. So, ito na yan guys. Hindi na ako magra-rice. Wala akong rice, yan lang. Early dinner tayo ngayon, 5 o'clock. Dahil gusto ko mag-early dinner para bago tayo matulog ay tunaw na natin kinakain. So, after ko nito, maglinis ako dito sa kusina, mag-mop ng sahig, and then throw away the garbage. And then after throw away the garbage, maligo na tayo. Pagkatapos nga na maligo, ito na nga ako guys, nag-voice over na ako ngayon. Ayan, di ba? So, ito lang masasabi ko na napakasarap ng aking pagkain talaga, as in, hindi ako nagbibiro. Or depende sa panglasa nitin kasi ako, simple lang akong tao. Ayan. So, Merry Christmas sa lahat at sana wish you all the best for the next year at sana nagiging masaya at abundant ang ating 2023. Healthy ang importante, healthy tayo. So God bless you all. Bye bye.